Kusog sa pagpalagyo, kita nyo kagina, ari ini diri sa verse nga aton nga pagbasahon. Pakabayon ko kamo magtindog kita sa pagbasa sang pulong sang Dios. Hambal diri ang leksyon sa kahoy nga higira. Dayon ginsugiran sila ni Jesus sini nga paanggid. Tanawan ninyo ang kahoy nga higira, kagang iban pa nga mga kahoy. Hindi bala nga kon makita ta nga nagapang-ugbos na nagasiling kita nga madali na lang ang tag-ilinit? Uy, nagbalik. Nadriglim kanto. Sa amuman nga bagay, kung makita ninyo nga nagakalatabo na ini nga mga butang, nga akon ginasugid sa inyo, may baloan ninyo nga malapit na ang paghari sang Dios. Sa pagamatuod, magakalatuman initanan nga butang sa wala pa mapatay ang mga tao sa sinangay henerasyon. So si Jesus diri naghambal sa mga palatandaan nga madali na lang ang pag-abot sang iyang paghari, no? Sa English translation, the day of the Lord. But silingon man sina ang day sang pagbubo niya sang iyang kaakig sa sining kalibutan. So naghatag siya sa mga palatandaan, mga gira kag huring-huring sang gira, mga linog sa masbati, pati way ginambal ng masbati, pero mga linog sa bilog kalibutan, no? Mga salot, plagues, no? Kangay sini. So and so on and so forth. So kung makita niyo na kuno hambal ni Jesus sining palatandaan, but silingon malapit na ang pag-abot sang adlaw sang Ginoo. Verse 32. Sa pagkamatuod, magakalatuman itanan nga mga butang sa wala pang batay ang inang henerasyon. Ang nakasaksi sina nga mga palatandaan nga dululungan tanan nagakatabo, hindi na mapatay. Amo na silang generation nga makaabot sang pagbalik niya. So kita nga nagasaksi sini subong nga mga palatandaan ini mga linog, ining pandemya nga ini. Ining mga gira, kaguring-huring sang gira, mga, ano pa gina mga ginmention niya, ng mga tossing and roaring of the seas, mga mabasko gabagyo, ang kalautan nga nagausbong, no? Ang paglamig sang gugma sang madamo. Dumudamo na mga sign, kag inita na nagakalatabo sa aton generation. Ini ko nga generation, hindi na magtaliwan, amo na ning generation nga makasaksi sang iya pagbalik. Ang balay mo luyo, aton ina generation, no? Ang balya, madula ang langit kag ang duta, pero ang akon pulong hindi gid madula, kundi matuman gid ini. Ang bali Jesus, wala ako ga joke-joke. Ang akong ginhambal matabo gid. Mataliwan ang langit kag duta, pero ang akon ginhambal matabo gid. Mag-andam kamo. Bulay ginyo kabi hambal sa inyo luyo, mag-andam ka. Gani, batayan ninyo ang inyong nga kaugalingon nga hindi kamo mawili sa pagpatuyang sang pangabuhi, sa pagpahubog kag sa pagpalibog sang inyong nga pangabuhi. So hindi lang mag-andam, bantayi ko no. Bantayi sino? Ang iban? Or bantayi ang imo kaugalingon? Bantayan nato natong kaugalingon basi mawili kita sa ining aton pangabuhi diri, no? Kay base kon hinali lang nga mag-abot ato nga adlaw kag wala kamo makabantay. So mabantay kita. Kay ini kuno hinali. Nga daw sa nasiod kamo. Kay gulpi lang ini nga magaabot sa tanan nga nagaista diri sa kalibutan. So ining pagbalik sa Ginoo gulpi lang. So gani bantay gid. Kay basi mawili kamo kag mag-abot ining adlaw nga daw nasiod kamo na trap. Way na kamo kahalin. Nag-rapture na ikaw yan na nasiod, nahawiran ng imutiil. Nahawiran ka sang mga bagay sining kalibutan, no? Gani, verse 36, magpreparar ka mo pirmi. Hello? Nagapang-impake na ka mo? Magpreparar ka mo pirmi. Kag magpangamuyo, diri nagalin ang atong tema. Magpangamuyo, nga kung matabo initanan, may kabakod ka mo. Magpangamuyo, nga kung matabo initanan, may kabakod ka mo, kag hindi ka mo maano. Sa English translation, magpangamuyo para may kabakod, para makapalagyo. So, dira nagalin ang title naton,
kusog sa pagpalagyo. Kag makaatubang kamo sa akon anak, or makaatubang kamo sa akon nga anak sang tawo, si Jesus namin niya, kag hindi mahuya. Kay mag-abot ng adlaw ina nga matubang kita sa iya, kag kung hindi kita preparado, pwede nga mahuya ka. Pwede ka nag-abot ng adlaw, wala ko ka-prepare. Wala ko nahimo ang akon assignment nga halin sa iya. Damo pa sang ginapaobra ang Diyos sa akon nga way ko natuman. Hindi ako ready, akong kabuhi. So, ang bali ni Lord, magbantay, magpreparar, kag magpangamuyo, agon may kabakod ka mo. So, diri na gali ang title, kung sa English, mas klaro diri ang translation. But stay awake at all times, praying that you may have the strength. Strength to what? Strength to escape. No? All the things that are going to take place. And to stand before the Son of Man. Maga-pray kita. Lord, nagapangamuyo kami sining hapon, buligan mo kami, Lord, nga ma-absorb namon ang imo pulong, kag ang ginahambal sang Holy Spirit sa amon. Buligi kami, Lord, nga makaangon kami kabakod, Lord. So no, sa ginahambal mo, kabakod nga maka-escape kami sa abot sa sining kalibutan, Ginoo. Lord, naga-pray kami nga mangin handa. Naga-pray kami nga mangin alerto, bugtaw kag nakabantay, Ginoo. We pray for the power and the ministering grace of the Holy Spirit upon our lives, O God. Touch us, strengthen us, awaken us, O God, in the name of Jesus, and strengthen us, O God, in our faith, in our resolve, O God, in our relationship with you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magalingkod kita. So, amo ni hambal ni Lord, no? Ang ato lang fokusan, subong ining may underline, manami man ina nga topiko ang stay awake at all times, magbugtaw ta nga tion. And to stand before the Son of Man, may ready kita magatubang sa Diyos. Pero dili lang kita na focus sa praying that you may have the strength to escape what is going to take place on the earth. So nga kinahanglan nga makapalagyo kita. Nga kinahanglan nga magpalagyo. Kita pa malagyo? Ano, talawit? Nga kinahanglan malagyo. By the way, si Jesus ang naghambal sini nga kinahanglan kita makapalagyo. Kinahanglan kita kusog. No? So ginhambal ini ni Lord sa mga muyo ikaw mo nga makapalagyo kamo sa mga tabo. So anong rason nga man kinahanglan kita malagyo? Una, ang kalibutan madasig nga ginasiod sang lambat sang kampo ni Antikristo. Do ka angay bala si Satanas naghumlad na sang iya lambat. Gusto niya gidya si uro ng bilog nga kalibutan. Gusto niya gidya kontrolahon ng bilog nga kalibutan. Dugay niya na nangandom dito pa sa langit. Gusto niya i-overthrow ang Diyos, buslan ang Diyos. Gusto niya nga siyang simbahon, siyang mangin Diyos. Sa Babylon, sa time ni Nimrod, nagtukod siya sa Tower of Babel nga maglapot sa langit. Gusto niya ang power, ang control, no? Kag wala gid na nauntat hasta subong mo na gyapon ni handom. Maabot gid ang time nga matagaan sa tsansa sa times ng Antichrist nga mag-arrange sa bilog nga kalibutan nga makontrol niya kag amat-amat na subong mangin madinalagon siya sa malipot lang nga tion. Ang ginatawag subong sang sining mga globalist nga new world order, bag-o nga sistema. Tungod sining pandemic ginagamit nila nga ma-implement ini ang one world government. Bisan si Gordon Brown, ang former nga British Prime Minister, nag-suggest nga kinahanglan kita siya subong sang global leader. Kalimtan anay naton ang aton nga mga individualism, ang aton nga national sovereignty. Kinahanglan niya subong mag-isang bilog kalibutan under one leader para mabatuan ining. So actually, it is in the pretense nga sa goal nga ining bilog kalibutan masakop, makontrol. Kag ining tawo nga mag-abot nga magakontrol amo ning gintagna sang Bible nga ang Antichrist. One world government, one world currency, no? One world economic system, one world religion. Bisan ang Pope nagsuggest nga it's time na siguro nga mag-unite ang mga religions tanan. May mga agreements na between Christianity and Muslims, no? So natagna na ini tanan nga nagapadulong darang kalibutan. Kag madamo pa.
Bisan ang isa ka high official sa WHO nag-suggest nga para madaog naton ini kinahanglan nga ipaiway naton ang aton loyalty sa aton nga national loyalty naton. Ang aton nga loyalty sa aton family dapat loyal kita sa global cause, kag global family, something like that, no? So ang globalism kay amo ining agenda to control the world. So, kaangay ini sang pukot, nga arat na tanan ang isda sa sulod, kag ginaamat-amat hugot ang lambat. Pero antis ina, kinanglan kita makapalagyo, nga hindi kita masiod sa sinang lambat. Kag kinanglan kita kusog, nga makagwa sinang lambat. Kag may pamaagi ang Diyos, nga ginatigana, ang great escape, amo ng rapture. No? Nga maka-iskapo kita. Antis mahugot inang lambat. Kaya mag-abot ang time, kung basahon mo ang Revelation, fully controlled ang bilog ng kalibutan. Ang baldra, wala sa may makabakal o kung may makabaligya. Controlled. So, amatamat, subong na practice kita. Rehearsal ini, no? Although may reason, pero dira ina padulong ang total control sa bilog ng kalibutan. Wala sa may makabakal o makabaligya kung wala sang mark of the beast. Grabe nga control. Ay, subong, libre kita yung magbakal ka magbaligya. Pero maabot ang time. So, kinahanglan kita maka-escape. Ang balay mo, neighbor, kinahanglan kita makapalagyo. Antes na magabot, no? Kaya bali Jesus, abot gid na ya. Langit kag duta magataliwan, pero ang akong ginhamban matabugid. Ikaduha, nga rason, nga kinahanglan makapalagyo or maka-eskapo kita. Kaya pinakadako nga pag-antos manug-abot sa sining kalibutan. Pinakadako ang pag-antos. Ining pandemic nga pag-antos lang, wala pa ni katiting. Ang World War II nga gira, naabtan ni Antisma, wala pa to katiting. Ang mga economic crisis, mga linog ini subong, grabe ang wala pa nakatiting. Manug-abot ang pinakadako ang pag-antos sa kinahanglan makapalagyo kita. Ano ang bali Lord sa Matthew 24? Versikulo 20, ang baldera, magpangamuyo kamo nga ang inyo pagpalagyo. Kita nyo? Magpangamuyo kamo nga ang inyo pagpalagyo, hindi matabo sa tigtulog na ukon sa adlaw nga inugpahuway. Actually referring ini sa mga Jews, mga Israelites. Wala ni sila kaupod sa rapture, bilin ni sila sa tribulation. Pero kinanglan sila magpalagyo, kay grabe ang pag-target sila sa Antichrist, grabe nga persecution, nga kinanglan sila malagyo. Siya ma-pray ka mo. Kay hambal sang verse 21, kaysa sina nga chimpo, magaabot ang puwerte. Ipatagsing ko akong tingog para may emphasis. Kay maabot ko na ang puwerte nga ano? Ang puwerte nga pag-antos. Si Jesus ining hambal. Nga wala pagid matabo halin sang una, kag wala sing may matabo pa nga pariho sina hasta san-o. Amo ning maabot sa kalibutan. Puwerte nga pag-antos, nga wala pa natabo sa una, kag wala pa, hindi na matupungan liwat. So, kinahanglan kita makapalagyo. Kinahanglan kita madala sa rapture. Antes ini matabo. Kaya mo to ang bali, Lord, kinahanglan ta, amo na, mga muyo, para may kusog kita. Sunod nga rason nga man kinahanglan kita makapalagyo, ang apat ka landong sang kabayo, sang bugna, kag ang sumalakay sini makita na. Basi matingala ka mo may mga kabayo kita ting tag na ini sa Bible ara sa Revelation, no? Chapter 6. Nga amo ni ang picture sa mag-abot sining kalibutan, sang ginbuksan ang silyo. Butsilingon ang tagna kung anong matabo. Sining dako nga kangit-kita ang una nga nagwa, ang una nga apat nga nagwa nga picture amo ning apat ka kabayo. Kag ang landong sini makita ta na. Wala pa nag-abot ang kabayo, kag sumalakay, pero ang landong niya makita ta na. Kay gauna ang landong. Amo ning ila itsura. Kinanglan kita makapalagyo kay nga man, kung mag-abot ng time, nagadaguhus, nagadaguhud, nagahagunos, gali, nga kadalagan ini, nga kung hindi ka maghalin, madalasa agad. So kinanglan kuhaon gi kita antes mag-abot ini.
Di man, baka masakay ako, pastor, sa kabayo eh. Hindi ta akong magaling di, dire lang ko. Ano ni puting ang kabayo? There is coming a great deception nga maga-deceive sa bilog ng kalibutan. Ma-deceive gid ang bilog ng kalibutan. Na hambal sang Bible sa Revelation 6, he came out conquering and to conquer. And he won many battles. Nadaog yung damo ng away. Pero paano siya nagdaog? Kay puti siya. Nadaog niya by deception. Nadaya niya gid ang kalibutan. Kung makita nyo, gintagaan siya sa kuruna. Siya lang sa apat ang may kuruna. Ba't sila maghahari gid siya? Posible nga antichrist ini. Kag posible nga event ini nga ang bilog kalibutan ma-deceive gid siya. Kailan tawan nyo bala? Paano niya na-conquer ang kalibutan ng iya armas? Bow. Bow lang, wala arrow. Pero na-conquer niyang bilog kalibutan paagi sa hinganiban nga wala bala. Na-conquer niya paagi sa bluff or paog. Sa deception. Kagang landong sini, makita ta na subong. Ang bilog nga kalibutan, ginasurrender na to ng tanan tungod sa fear. Ang aton economy, tanan. Ang rights, freedom, kag Boy ko kabalo na muna ni, pero maabot ini. Ng bilog nga kalibutan makonquer sang nagasakay sa kabayo nga wala hinganiban. Kag ang sunod, pula nga kabayo, gira. Ang gasakay ko no sini tagaan sang espada and authority to take peace. Kuhaon yang pagidait sa duta. But silingon, sunod-sunod ini, gira. Tapos ang sunod, gutom. Itom nga kabayo. Makita nyo ng landong na ang ebidensya sining apat ka kabayo subong ang sunod ka matayon. Subong ambot ko nakita yung landong nagamahal ang balaklon. Kita yung landong damo-damo nga negosyo ang gasara. Kita yung landong gadamo kakadulaan obra. Wala pa ini sila pero ang landong batsaganta na. Kita yung landong bisan nato presidente nga bal wala na ta kwarta. Kita yung landong basa ka mo sa news ang bisan ng Bangko Sentral. May mga hint na may economic difficulty kita. Nag-shrink ang aton economy by 16.5% ang GDP. Mga landong ini. Kita niyong landong sang ikaapat ng kabayo, dumdamo balatian, kamatayon, gutom. No? So, kinanglan gigitaya makapalagyo, mga utod. Kay amo ining manug-abot. Ang Antikristo manug-abot, ang dako nga pag-antos manug-abot, ining mga salot, apat pa lang ini. 7 ina kasilyo, kag taga-silyo, grabe nga judgment. Pagtapos ang 4 kasilyo, may 7 pagid ka mga trompeta. May 7 pagid ka mga yahong nga ibubo tungod sa kaakig sang Dios. So kinanglan gi kita, mga utod nagapangabay ko, kinanglan gi kita makapalagyo. Kinanglan gi kita makaupod sa rapture. Ang pag-iskapo sa palaabuton nga kangitngita nagakinanglan sang kusog. Habang ni Jesus, pray that you will have the strength. Tina kun naman kinanglan gid kusog. Kag kinanglan kita mag-pray nga may kusog kita para makapalagyo. Di bala gahulat lang kita? Okay na nang maghulat. Di kung gahulat ka, kinanglan mo gid kusog. Daw hindi gali amo nga basta lang possibly nga nagahulat kita. Kinanglan hindi gali mahapos. Kay kung kinanglan na kusog, hindi mahapos. No? Para maka-escape. Pray that you have the strength. No? Hindi mahapos ang butsilingon kung kinanglan kita kusog. Para makaupod sa rapture. Kung kapanumdum kita nga paisi-isi lang, pwede na. Basi nagsala, evaluate abi subong. Basi nagsala kita. Kay, we need strength to escape. Amo na nga bali Lord, pangamuyong ika mo. Bantay gi ka mo. Alerto gi ka mo. So, ang picture, hindi mahapos. Mga muyo, magbantay. Hindi mahapos kag nagakinanglan kita sang kusog. Una, kusog nga hindi kita ma-fall in love sa sining kalibutan. Kinahanglan kita kusog hindi ma-fall in love.
Kaya nga man, mahapos ang ma-inlove sa sining kalibutan. Amal ni Lord kag gina sa ginbasa ta, bantay ka mo basi mawili ka mo sa sining kalibutan. Ano nang picture nga nawili ka sa sining kalibutan? Ga-enjoy ka sa sining kalibutan. Na in love ka sa sining kalibutan. Mayo gani, nagdaog yun akong gugma kay Sister Grace. Grabe ang resist ko. Tani nga, hindi ko ma-in love sa iya. Pati ka. Kinahanglan kita ko, so, live in the world but do not love the world. Amo nambal sa Bible. Makabuhi kita diri, pero hindi na ito paghigugmaon ng kalibutan ng sistema. Sini. And we need strength nga hindi kita ma-attach, ma-in love sining kalibutan. Kay paano ka magbiya sining kalibutan or magpalagyo kung in love ka sa iya? Hello? So kinahanglan gid ako, so kay kahapos sigugmaon sang kalibutan. Nga man kinahanglan naton sang kusog. Hindi mahapos kag nagakinahanglan sang kusog ang pag-una sang ginharian sang Dios. Ang mahapos siya ang mag-una sang aton nga kinahanglanon, mag-una sang madamo nga bagay. Hindi mahapos nga unahon ang Dios kay ginharian. Amo na kinahanglan kita kusog. Kay kung hindi kita magseryoso, ti unahon gid naton yang madamo nga bagay ulihi ang Dios. So, we need strength na para masunod si Lord. Amo na, mali Lord, mga muyo ka mo nga may kusog ka mo. Ano tanang kusog? Kusog para unahon ang Diyos. Unahon ang iya ginharian. Kaya kung magpaluya-luya kita, dag-on kita, maulihi gid ang Diyos sa atong kabuhi. Kung pasugtan talang atong kaugalingon. Amo na, kinahanglan kita kusog. Kaya ginamali Lord, mga muyo gid ka mo nga may kusog ka mo. Sunod, hindi mahapos kag nagakinahanglan sang kusog ang paghigugma sa Dios ang bugos. Ano gani ang basang Bible, ang ni Jesus? Love the Lord your God with all your strength. Isa yang ginhambal. Inang mahapos inihambal nga let us love the Lord. Pero budlay-blay moon. Ang ni Jesus, if you love me, you will obey me. Mahapos ang maghambal kay Lord, I love you, pero mabudlay ang mag-obey kay Lord. Amo na kinahanglan nga kusog, may kusog kita para mapamatud ata nga love tagin man si Lord. Amo na mga dalaga, sino mga dalaga di? Kung may maghambal sa inyo, I love you, hindi dayo magpati. Kaya mahapos ang maghambal. Amo man na kay Lord, no? Gapangayo gid si Lord, ebidensya, if you love me, hambal niya kay Peter, feed my sheep. If you love me, feed my lambs. Sa aton, if you love Him, we will obey Him. So, kinahanglan kita kusog para matudtod nato nga mahigugma ang Ginoo. Hindi mahapos kag nagakinahanglan sa kusog ang pagpabilin nga bugtaw kag alerto. Hambal ka gina, magbugtaw ka mustanan nga tion. Stay awake at all times. Mahapos ang magbugtaw sa tanan nga tion. Kapila na ko sinakaging ginabatuan mo yung tuyo. Kapin pa kong ga-drive. Tanan na. Budlay-budlay batuan. Pero kinalan mo batuan. No? Hambal Lord, magpabilin ka mo nga bugtaw. Pero hindi mahapos. Kinalan mo kusog. Kaya mo na ang gina-require niya nga mangin ready kita nga magpalagyo. Ngayon ready kita nga mag-upod sa rapture, nga bugtaw kita permi, handa kita permi. Pero nagakinalan na kusog. Ang mahapos siya, ano? Mahapos siya kung natuyo ka tulog. Mahapos siya mag-backslide. Mahapos siya ang pahuway-huway sa imong Christian life. Mahapos siya ang matulugan sa imong pagtuo. Pero mo nang hambal ni Lord, pray for strength. Pray for strength. Kaya kinahanglan nato na kusog para makabalagyo. Kag isa ka kinahanglan ta para makabalagyo, dapat bugtaw kita permi. Alerto, handa. Sa mga soldiers, isa sa mga pinaka-dako gid nga offense, nga kung gin-assign ka nga magbantay, kag matulugan ka,
Kag especially kung makuhaan ka sang armas, grounds enough for discipline, kag even dismissal. Kay ginbutang mo sa danger ang imo mga ginabantayan. Kay responsible ka. Piliton mo nga bugtaw ka, bisan natuyo ka. Kag kinahanglan mo strength nga magpabilin nga bugtaw ag alerto. Kag amo na ginahambal ni Lord sa aton bilang mga soldado. Stay awake. Be ready. Stay alert. And in order to do that, we need the strength to stay awake. So, muna gali, ang picture sa pag-upod sa rapture, hindi gali nga, okay lang Lord, maabot ka lang, Lord, ari lang ko, di Sabtang wala ka pa man, di mga remedyo lang ng mga ano lang tanay, mga lipay-lipay, mga sideline, na kayo sa tanaso ka. Kung ara ka na gali, kablitan ako, hindi gali na mo. Ang pag-iskapo gali is a serious matter and it is not an easy thing. We need to really pray hard that we may have the strength to escape. No? So doon hindi gali pwede ng paisi-isi nga Christian life. Natuwa niyo ba lang picture kung ano ka-serious ang tono ni Jesus? Be ready, stay alert, stay awake at all times. Pray for strength that you may have that you will be able to escape. Seryoso tanan. Nga bagay. No? Grabe, no? Hindi mahapos kag kinahanglan sa kusog ang pagpamatok sa sala. Kinahanglan kita pirdihon tagid yang sala. Kaya man, kung gusto ta mag-upod kay Lord, budlay ta kung kakabuhi kita sa sala. No? Kinahanglan pirdihon tagid kita tanan gina-atake sang temptasyon. But we need the strength to overcome sin. Kaya ano ba sa Bible? Without holiness, no one will see the Lord. Ti away giniya. Ti paano mo mapirdi kung may kakusog? Mag-away. Sa sala. So ginanglangi kita sang mangayo sang kusog sa Dios. Lord, kaya man ko kusog mo overcome ning akon struggle ining akon nga bisyo ining akon nga stronghold. No? Nga pagid nga nagakinanglan kita sang kusog. Kay basi nagluya kita tungod sa sala kag pagkabuhi nga malayo sa Dios. Kailangan kita kusog magbalik kay Lord. Di pastor, way mo ko nagpalayo, way mo nag-backslide. Pero luya ko lang kamo i-remind sa Bible bala. Pirmi lang si Lord gahambal, return to me, return to me. Kag sino ya ginambalan? Hindi ang mga unbelievers. Ang ginambalan niya pirmi, return to me ang iya mga tawo. Sa Malakay, sa New Testament, no? Iya pirmi mga tao kay kita nga iya mga tao, we are prone to wander, we are prone nga magpalayo sa Dios, we are prone nga malipat sa Dios. So ginahambal kita pirmi, balik ka mo sa akon. Bisan sa Revelation, balik ka mo sa inyong first love. Di na inyong first love, return to me. Return to your first love. Bisan ara kita yan sa church basi, pero nagpalayo kita sa Dios. Di naton first love. Di na nga aton nga delight sa iya word, delight sa iya presence, delight sa pagpangamuyo. Amali Lord, return to me. Kag in order to return to God, kung isa kinala kita kusog, kay manami na lang ang magpaanod-anod. Kabudlay na ang maglangoy, balik sa Diyos, kay kalayo na kung kisa. Daw layo nang imo balikan, pero i-master ang imo kusog, balik sa Diyos. Balik sa imo devotional life, balik sa imo prayer life, balik sa church, balik sa prayer meeting. Pag kinanglan kita sa kusog, no? Kinanglan kita kusog, kay basi kinapoy kita, kinapoy na kita sa paglagas ng kalibutan ng kalipay ng mga butang. No? Siyempre naubos na itong kusog sa iban nga bagay. So kinanglan kita sang bago ang kusog para sa Diyos. Ini ba lang ining lockdown. Siyempre, wala klase, wala damo iban, aral sa balay. Pero damo gyapon kapoy. Naman kapoy gyapon. Kay nakapoy sa posible sa social media. Sa internet, sa YouTube, or sa ano. Kag pag abot na,
Sa family altar, pag-abot na sa prayer meeting, o pag-abot na sa church, o pag-abot na sa house church, wala na kusog. So, muna nga kinanglan kita kusog, basi kinapoy kita sa madamo nga bagay. Nga supposed to be tani, nagamit tani nga time, mga young people, para magpalapit pagi kay Lord, makilala pagi sa Lord, mabasang bilog nga Bible. Nami i-project nga subo nga wala, no? Basahang bilog nga Bible. Nga hindi mauyang. So, kinahanglan kita kusog. Para mahimo ina. Amen? Kay basit dinaog na kita sa katamad parte sa mga espirituhanon nga hilikoton. Isa pag na, no? Lantawan niyo bala kung nakababad ka sa isa kabagay, be. Natamaran ka na dayon. Mag-pray, tamaran ka na magbasa Bible. Sige nang lan. Bantayan ginato na itong kugulingon, naman naghahambal nga, bantayan ta ginato kugulingon. Kay basit madayaan kita, kag masiod kita. Nga nawili kita. Hello? Amali Jesus, nakita nyo na ang palatandaan. So ano ang mga espirituanon nga likuton? Amo na personal, ang aton personal nga espirituanon nga hilikuton, ang aton nga prayer life, ang pagbasa sa Bible, ang pag-meditate sa Bible day and night, no? Ma-meditate kita. Ang church life naton. Kung Sunday, ang aton gina-encourage ko mga house church kita, every home, every house, my house church. Kaya pati kita ko sa principle, gin-establish ni Lord ang pattern, halin sa una, bisan pa sa mga katawan sa Israel sa Egypt, ang tagsa ka balay sa mga Israelite, tagsa ka family, nga nahamlitan sang dugo, wala na tandog sang salot. Kung kita sa sulod sa aton balay as a family, na gina-cover sang dugo ni Jesus Christ. Ara darang presence ni Lord, may provision kag protection. Communion kita sulod sa aton balay, sa aton house church. I-invoke nyo, Lord, ginadumdum namon ang imo sacrifice sa cross, ang imo dugo nga ginula para sa kapatawaran sa amon sala, kag para sa kaluwasan namon, Lord. Ang imo lawas nga ginbuong kag ginpilas para kagin patay, para may kabuhi kami nga walay katapusan. Dumduma, no? Pwede kita makahimo sina bisan as a family. Kagapati kita ko nga hambal sa Exodus, ang landong sang kamatayon. The spirit of death naglagaw sa bilog Egypt, the virus man. Pero ang tanan nga balay sa mga Israelites, wala gid sa may napatay. Let us believe God. Amen? Pero, may hilikoton. Wala to natabo kung wala nila ginpating instruction ni Lord. Ang balya, patay ka mo sapat. Kung sila may effort sa ila part. Kag ihamlit nyo ang dugo sa bakalan sa inyo balay. Ang manis aton. Himuon ta ang aton nga spiritual duties. Amen? Sa aton mga balay. Wala ko kapangakiga. Gusto ko lang ibuhos ang akon nga tagipusoon sa inyo. Gusto ko mangin all out kay Lord. Kaya basi last ko na ning wali, way ko kabalo. So kung last na, iubos na tanan, no? Kung may sunod pagaling, basi amo na matong last. Hasta gid makabot si Lord. Amen? Nga makinalanta ko, so kay basi nadula na nato ng aton gana nga magbiya sining kalibutan. Pastor, posible nang wala, may Christian nga wala gana mag-upod sa rapture? Wala, guro di sa Northville Pero sa Maragtas, damo ta, wala gana magpalagyo. Ang isa ka classic nga example, asawa ni Lot. Ginabutong na sila, guwa na sa Sodom and Gomorrah. Maabot na, maulan ng kalayo, maabot ng silot sang Diyos. Ginaguyod sila yan. Wala gana mag-upod. Gabalikid. Ako bala ito. Ang akong itong dresser po na ito kaabon. Bago ko lang itong bakala ko ng mga Victoria's Secret. Gaulikin na mo ito kung anong yung investment dito. Wala gana mag-upod. Ay, nabilin kita na nahimo nga pillar of salt. Kinanglan gid na naton ang kusog. Nga mangin ready sa rapture. Kag mangin ganado mag-upod. Kay mahapos ang mawili sining kalibutan. No? Wala ko gambal nga wala na kita himuon.
Live in this world, be productive, but do not love the world. So, kinahanglan natong kusog. Ano hambal sa Bible, how? Hindi nga wala kita gana mag-upo sa rapture. Ano hambal sa Bible? We should long for His appearing. Dapat gahandom kita sa iya nga pagbalik. We should love His appearing. Higugmaon ta ang iya pagbalik. Hindi nga taga-istorya na to na sa rapture. Ara naman, rapture naman. Hindi. Dapat excited kita. Amen? Kung ikaw abi si Jesus, manamian ka magdala sa wala gana mag-upod sa imo? Ikaw be. Ginagda mo pero wala gana mag-upod. Nanamian ka man magdala. Di ba mas manami dalon ang excited mag-upod? Dapat amo na kita excited kita mag-upod. Kay base ang balang kita ni Lord. Uy, kung magana mag-upod, biling ka na lang. No? So we need the strength. Amo na nga mabalik ining aton excitement sa iya nga coming. Kaya nga man, liwaton ko nga man kinahanglan kita balagyo. Ginahambal ko na gina. May dako nga pag-antos nga walay tupo nga mag-aabot sa kalibutan. Kag si Jesus mismo naghambal nga makapalagyo dapat kita. Kag mga muyo nga may kusog kita para matabo ina. So paano naton mabaton ang kusog? Magpakusog-kusog lang. Paano naton mabaton ang kusog? Ang hambal sa Bible kag ginhambal na niya. Pray. Pray. Pangamuyo ka mo para makaangkon ka mo kusog. Amo lang galit na. Amo nang resita ni Lord kay Jesus na resita. Siya ang naghambal sina amo ni ang himuon nyo para may kusog ka mo nga makapalagyo. Pangamuyo. Mangamuyo kita. Gani as individual, mangamuyo kita mangin pinangamuyoon kita sini nga time. Kay kun basi hindi kita magpangamuyo, mawad-an kita kusog. Kag kun wala kita kusog, hindi gali mahapos, no? Hindi kita kapalagyo. Pero kung may persado kaya, bisan ginahawiran sa kalibutan, sa tanas, kag mga problema, imutiel, kag ginrapture, kung makusog kaya, kung maluya ka, wala ka persa mangin padlos, no? So ano aton ampuan para may kusog ta? Mag-ampo sang kusog para makabaliban kita sa paghigugma sining kalibutan. Mahapos ang ma-in love sa kalibutan, pero kinahanglan ta kusog para hindi kita ma-fall in love sa sining kalibutan. Kusog nga mag-control sa atong self. Mag-refuse to love the world. We need the strength to refuse, no? In loving this world. Budlay bala ang magpugong si Makuligong hindi may love. Grabe ginoon pugong kung hindi ko may love kay Sister Grace mo. Pero why gid? Napirdi gid. Ubos gid akong kusog na in love ko sa iyo. Joke lang na. wala nga namin joke nga why ko ginpungga na akong guling. Amen. We need the strength. Mag-ampo sang kusog para makadaog sa tentasyon. Lord, kaya kami kusog, hindi kami madaog sa tentasyon. Ano kaya naman Jesus? Pray so that you will not fall into temptation. Prayer, gitsagili kinahanglan ta. Amo na nga nag-pray kita, punuon ta tong church ang prayer meeting, prayer devotional, online prayer. Kaya amo nang resita ni Jesus sa church sa last days. Pray so that you will be able to escape. So that you will have the strength. So kinahanglan daog tong tentasyon. Mag-ampo sang kusog para makabatas kag makatapos sang palumba sang pagtuo. Naman kinahanglan ta kusog kag mga muyo. May talapuson kita nga karira. May dalaganon kita nga karira. Kag kinahanglan ta kuno magbatas sa bali Jesus ang nagabatas hasta sa katapusan among maluwas. Ang nagapadayon. Anong picture sang ambalya endure to the end? Mahapos or mabudlay? That's why we need strength to endure. To the end, to finish the race. So ma-pray kita nga may kusog kita. Mag-ampo sa kusog para makapabilin nga bugtaw kag alerta. Muna prayan taman. Lord, gay ko kusog nga mangin alert and awake all the time.
mahapos ang matulugan sa aton nga Christian life. We need the strength. Magampo sang kusog para mangin mandadaog. Ano ang bali Jesus? He who overcomes. Hindi mahapos ang magdaog sa away. Fight the fight of faith. Be strong in the Lord and in the power of His might. Our struggle is not against flesh and blood. May away kita. Kaya para makadaog kita sining away, kinahanglan ta kusog. Hamali Jesus, ang nagadaog. Sa tanan nga church, ang nagadaog. Amon dayon ang result. Ang nagadaog, ispare ko ikaw sa palabuton nga kangit-ngitan. So kinahanglan kita mangin man dadaog. Anong dagunta? Damo ang sala, ang tentasyon, ang yawa sa Satanas. Atong kaluyahon, kinahanglan mangin overcomer kita. Kag hindi kag mangin man dadaog kung maluya kita, way kita kusog. Amo na nga, mga muyo kita. Kaya kung mag-pray kita, ginatagaan kita, grasya sang Diyos. Mag-pray kita, ginatagaan kita, gahom sang Diyos. Mag-pray kita, ginagaman kita sang Holy Spirit. So we need to pray. So mga hinigugma gali, ang picture gali sang pag-upod sa rapture, hindi gali niya picture nga ginasulit ko lang, no? Basta pa isi-isi lang niya sa ato ni Christian life, okay na. Hindi. We need strength para maka-escape. Busilingon, serious business gali ang pag-prepare para makaupod sa rapture. Lato lang picture. Liwat, ginasulit ko sa inyo. Ang 10 virgins. Ang pulo kaulay, pictures ang bride ni Jesus, pictures ang church. Ang 10 virgins. May 5 gidya nga seryoso who took the effort to prepare. May 5 nga foolish nga wala gidya nag-prepare. Paisi-isi lang, mabasta lang ba? Kablita lang kami Lord kung mag-abot ka na. Pero ang 5 ya maalam, may extra effort sila. Kag sila ya ang naka-escape, naka-upod sa wedding supper of the Lamb. Kaglato ang tuno sa bilog nga Bible. Ang pagpalangit, gracias ang Diyos, magbatong kay Jesus, may nulsol kay, sa imo sala, makato ka sa langit. Hindi ka magpa-impyerno. Libre ang kaluwasan. Pero ang picture, bala kung natawon mo sa mga tagna, sa ginhambal ni Jesus, sa pag-escape sang kalalatan sa kalibutan, hindi tagali nga by faith lang. Ambal niya sang party sa kaluwasan, believe in the Lord and you will be saved. Pero party niya sa pag-escape sa kalalatan diri sa duta. Namin na yan kayo mapalangit ikita. Pero ang pag-escape sa Great Tribulation, damo ta ginhambal si Lord. Be watchful. Be ready. Stay awake at all times. Pray without ceasing. Endure to the end. Mga mo na yan. Pray so that you will have the strength to escape. Hindi lang yung hambal, believe and wait. Relax. Live your life. Pag gusto ka. Kuha akong takagaling. Hindi. Gambag si Lord, hulat ka, preparar ka, bugtaw ka, alerto ka. Sa Revelation, before, sa church age, before buksan ang mga seal, prepare ni Lord ang mga churches, ang 7 churches, ang tuno ni Lord sa mga churches, mga naluwas, mapalangit na to sila. Pero ang mensahe niya, hindi parte kung paano makapalangit, kundi paano mangin mandadaog diri sa duta. Ang iya mensahe sa church, ang may dulunggan magpamati. Serious message. Hindi iya nga believe lang. Nag-believe na to sila, palangit sila. Pero ang pagdaog diri sa kalibutan, ang pag-prepare, nga ma-save sila sa coming wrath, lain niyang hambal ni Lord, magdaog mo. Ang He who overcomes. Gin-rebuke ni Lord ang ilang mga sala. Di na inyo first love. Hambal ni Jesus sa mga malabab, ang imong kamo, mga lukewarm kamo. Kamali Jesus, itupla ko kamo. Grabe. Subot silingon, ang pag-upod sa rapture, nagakinanglan gidya sang seryoso nga preparasyon. Hinanglan sang kusog para maka-escape. Timang balong pastor, 7 years, mala na pastor. After 7 years, kita ay man tato sa langit. Pero mga utod, tuod lang ya, basaha ang Book of Revelation. Grabe gidya ang matabo sa sinang 7 years. No?
Grabe ko nung mapaganto si ambal ni Lord. Na wala gid sang may makatupong. So muna nga subong pa lang, kinanglan mangin overcomer kita. Kag paano mangin overcomer? We need the strength to overcome. Malawig-lawig na akong mensahe kay hingalitan ta nga samtang makatipon pa kita. No? Magampo sa kusog para makapabilin nga mainit ang aton nga gugma sa Ginoo. Sino pa sa inyo nagabukal-bukal sa Dios? Mabudlay bala ang mag-maintain sang mainit nga gugma. Kinanglan mo gid si gihon ang dabok sang kalayo. Kay kon bugnaw kita basi ang bali Jesus, I will spit you out of my mouth. Anong nagadabok sa aton nga relasyon kay Lord nga mangin padayon nga main? Prayer. Prayer. Aton church damuon ta dabok. Join kita sa pagpangamuyo sa aton balay. Mga muyo kita permi. Amuning call, the call of the day is to pray. Church, we need to pray. We need to pray. No? Magampo sang kusog para makapangamuyo nga walay langan. Ano ang mali Jesus? Pray without ceasing. Kaginanglan naton kusog para mag-pray nga way untat. Tingwaan gid naton. Budlay bala magpabilin permi in the attitude of prayer. Pero we need really to determine, no? To follow this instruction to pray without ceasing. Bisan sa sulod nagapray ka. Sa imo tagipusoon, sa imo pinsan. Bisan may kinistorya ka, pwede ka ka-pray sa sulod. Kung may ka upod, pwede ka ka-pray in tongues, hindi ka nakabalo ko na ng pangamuyo. Basta pray lang ka-pray, huwag kita kabalo. May ginahimo ang Diyos samtang ka-pray kita. Huwag kita kabalo, nga samtang ka-pray kita, daw ka ngay sige naton sugnod sa kalayo. Kag sige ang dabok sa kalayo sa church para sa Diyos. Nga hindi kita mapalungan sa kalayo. Kaya itong napulo ka ulay, dapat may lamp sila, kag may reserve sila nga oil. So, kinahanglan kita mag-pray. Magampo sang kusog para maka-iskapo sa mabot nga pinakadako nga pag-antos sa sining kalibutan. Amo nang balik kita sa ginhalinan naton kagina. Ang bottom line, ma-prepare dapat kita nga church sa great escape naton. Kagang pamaagi, may reserve kita nga strength. Mag-abot inang adlaw, may kusog kita nga magpalagyo. Kay nangamuyo kita. Kay nangin mapinangamuyoon kita. So nakita niyo ng rason nga maginalag kita, may kusog ginambal naman nato kagina. Kay inita na nga ginapaabot ni Lord sa ato, nag-require ang kusog. Ang kusog nga mag-stay in love sa Diyos. Ang kusog nga mag-refuse nga ma-in love sa kalibutan. Ang kusog nga magpabilin nga mainit. Ang kusog sa pagdaog sa temptation. Ang kusog sa pag-endure to the end. Ang kusog sa pag-finish ang race. Inita na nag-require ang kusog. Ang kusog sa pag-overcome. Ang kusog nga magpabilin nga bugtaw. By the way, may outline dira. Pwede ka mo kapangayo sa ning atong gintunan kay Sister Grace. May guide man nila kung house church ka mo. Welcome, worship, word, no? So muna nga, ang good news, matuod ba abot ini, kaya mali Jesus, langit kag duta mga taliwan, pero ang akong ginhambal matabo git. Butsilingon, wala gatiaw si Lord. Ang ginhambal niya, nga kalalataan ng great revelation, matabo git siya. Ang good news, may escape. Pwede kita makalikaw. Pwede kita makapalagyo. Amo ng good news. Ang good news pagid may part kita sa sinang pagpalagyo. We need to pray for strength. We need to get serious sa atong Christian life. Amen.